masalindot, ano ba yan, very profound. Anong tawag yung very profound? Sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanglibutan. Let note, sa pamamagitan ni Jesus, nilikha ang sanglibutan. Sino bang nagusto? Kapitbahay nyo? Kapitbahay nyo ba ito? Kasi ngayon, pati pangalang Jesus. Actually, Yahshua yan sa Hebrew. Dahil naisalin sa Grego na Yahshua, pinanggap na rin ating mga Pilipino dahil galing tayo sa Latin, yung salita ng Latin, ng mga Romans. Hindi natin namana yan sa Grego na I-A-S-O-S, pero nung dumating si Jesus Christ sa Roma pronunciation, naging Jesus or actually Jesus. Sa atin naman Tagalog, Filipino, Jesus. So yun po ang translation niya. Pero ang original na word na pangalan ng Panginoon, Yahshua Al-Masih o Jesus Christ. Yan. Meron po yan. Sabi dito, sa kanya salamat. Hello, kunin mo. Tingnan nyo ako hindi nanghihingi pero may magagandang kalooban dito na. Mga tinatawag ng Diyos na mabuting kalooban. At salamat. Hindi po ako nanghihingi baka katulad ng iba kinakalakal ang salita ng Diyos. Ako hindi po. Ako yung seaman. At marami na itutulong ko ninyan. Ang mga itutulong nyo, itutulong ko sa iba yan. Ganun yan. Ito po. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Imagine mo ang bigat ng pinaka-direction dito, ang directive ng pinaka-sentence. Very sensible. Kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Ayan. Sa Diyos. Ayun. Medyo malalim itong sinasabi nito, i-detalye natin yan para maunawaan natin. Kasi parang karne yan na solid. Pag hindi mo, sinaksak lang basta-basta sa espiritu mo, hindi mo yan may digest. Kaya dadahan-dahanin natin. At kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat ng lahat ng bagay sa buong mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Yan. Sapagkat yung Jesus nung hinahayag na darating ang kanyang kategorya dahil wala pa siyang pangalan ay salita. Salita ng Diyos. Yun ang kanyang identity. Sapagkat ang Diyos ay walang pangalan. Ang Diyos. Yan. Matapos na tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos sa langit. Paano mong maintindihan to? Siya Diyos, nagawa ng lahat ng bagay, tapos matapos ng ma-justify o ma-carried out ang kanyang mission sa earth, umupo sa kanan ng Diyos sa dalawa ng Diyos. Sa ganyan na Biblia, mahirap yung intindihan. Ngayon, atin pong uunayin to. Itong libro na to. At pag naintindihan nyo ito, maintindihan nyo na lahat ang aklat ng Biblia. Yan po. Dito tayo ngayon. Nung lalangin ng tao, ng Diyos ng tao, ganito po ang sabi. Sinabi po yan sa aklat ng Genesis. Diyan po nagsimula ang lahat ng sa kanilang paglalala. Sa Genesis 1:26, ganito po ang nasulat. Lalangin natin, nag-uusap ang Diyos. Nagkausap ang Diyos. At sinabi ng Diyos, ito. Kasi gusto ko malaman nyo na ang Genesis na isulat sa salitang Hebrew.
At ang pagkakasulat doon, ang sabi ay Elohim. Yun ang salita ng Diyos doon kung ita-translate ninyo sa Hebrew o Hebrew word. Ang ibig sabihin ay Elohim. At ang meaning ng Elohim ay singular form. Kumbaga sa ito, cellphone. Singular form but plural in meaning. Yun yung sabihin ng Elohim din. Tungkol sa deities. Singular form but pertaining into many kind of God. Yun ang ibig sabihin ng Elohim. Pero pag translate mo sa isang salita tungkol sa tinatawag na deity, God. Kaya nga lang, big letter. Kasi may God po na small letter. Ganun po yan. Kung natindihan nyo na, ang salitang translation ay Elohim. Yung L, ibig sabihin yun, ang pronunciation yun ng God. L. Kaya El Shaddai, El Gamkana, El Adonai. Sa Muslim, iba naman. Sa kanila, Al. Al na ang nasisimula, Al. Sa Hebreo, El. So, ganun po. So, ating babasahin. Sa panahon ng creation, nung nag-create ang Diyos ng tinatawag na human, yung first human na nilikha niya. Sa Genesis 1:26, ito, babasahin natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. Take note, sabi niya, lalangin natin. So, may kasama siyang naglalalang. Sino kasama niya? Kasama niya ba si Lucifer? si Lucifer, kasama niya nung naglalang? Yan ang mga tanong, inuuna ko na sa inyo. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating ways. Magkaroon siya ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, mga ibon, sa tapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat umuusad, at nagsisisag sa ibabaw ng kalupaan. At nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Larawan ng at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Imagine ninyo. Napakalalim ng bagay na to. Ito ang ating pag-uusapan. At sa kapag naintindihan nyo ito, naintindihan nyo rin ang Diyos. Bakit? Dahil tayo ang best example para ipaliwanag ang Diyos. Yan ang maganda. Ito. Walang ibang pinaka-best na example para may paliwanag ang Diyos, kundi ang bawat tao, dahil sinasabi ng Biblia na tayo ay kalarawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na babae at lalaki. Note, babae at lalaki. Walang yung tinatawag na ano ngayon, umi-extra na ngayon na parang rainbow o ano nyo na yun, kung ano, di ba? Mga trans. Walang ganun ayon sa creation. At ang rainbow hindi na pwedeng gamitin kasi yan ang katunayan na tayo nagkinunaw ng Diyos ng isang panahon ang mga tao at naawa rin siya. At sa katunayan, naggawa siya ng rainbow na tuwing makikita ng tao, alalahanin nila, nagkinunaw minsan ng Diyos ang sangkatauhan. Yan ang babala pag nakakita ko ng rainbow na gugunawin nila ng Diyos ang mga tao. Yan. Hindi yan na pinatawag na design para sa mga isang grupo. Hindi po yan. Yan po tadhana ng Diyos sa mga tao. Tipan, sa madaling sabi. Yan.
Ayun, pupunta na tayo sa pagpapaliwanag kung bakit ang tao ang naging pinaka-the best example para makilala natin ang Diyos. Dahil ang tao, sinasabi na tayo ay may tatlong bahagi, na ang isip natin ang siyang ating espiritu at ang kaluluwa natin ay nasa sentro at siyang nagiging emosyon. Malungkot ka man, masaya ka man, nahuhot ka man, nalulunli ka, anumang bagay na nararamdaman na isang emosyon, yan po ang kaluluwa natin. Yan. Nagre-react lang ang human flesh natin, o tinatawag na heart. Kasi pag naging masaya ka, ano mangyayari? Bubomba na mabilis ang mga heartbeat mo. Akala mo, ang masaya puso mo. Hindi, ang masaya ang kaluluwa mo. Ay apektado lamang ang iyong katawan. Yan, magsisirculate ang dugo mo ng maayos. At pag nasobrahan ka, tugo ka. Bakit? Eh kung may antapresyon ka, tapos sobrang saya mo, puputok ang mga ugat mo. Kaya, yan, kailangan, balance lang yan. Yan. Sapagkat ang mga nasa Diyos, ang kaluluwa niyan masaya. Kaya, hindi na kaya ipaliwanag. Yun talaga ang Diyos ang pag-ibig. Kagalakan ang dating. Hindi mahirap ipaliwanag. It's hard to explain. But, only thing that you can experience it. You can experience. Pero, kailangan experience mo para may paliwanag mo. So, ganun yan. So, ang tao, may kaluluwa. Yan nga. Interconnected, naka-spread out dyan sa ating buo, naka-laid out sa buong tinatawag na bones and marrow at sa mga lipid natin. Ang spirit naman natin, nasa head. Ang mind natin, yan ang spirit natin. At nakakonekta yan sa spinal cord. Nakakaalam ng kung ano nangyayari. Pero ang mind ay diwa lang yan, isip. Pero ang soul, yan naman ay feelings. Kaya, bantayan nyo, watch out sa mga songs na normally, lalo sa mga kabataan, mga popular, mga love songs, yan, na-attract sila, yung souls nila madaling ma-attract yan. At dahil sa ang kanilang mga flesh ay very active, nagsasama yan, kita mo. Napapahamak sila dahil ang kanilang mind walang alam sa tama. Bali, ang kanilang souls ang nagdidikta sa kanilang mind. May kanta nga sa panahon ko, may kanta katulad ng ewan ko ba kung bakit type kita. So, ang heart walang isip, damdamin yan mind. Para kung anong gusto niyan, according sa flesh, susunod yan doon, hindi nag-iisip yan. Kasi, sinusunod yan, yung tinatawag na passion ng flesh, carried away siya. Pero ang isang nasa Diyos na kabataan, nakatanim dyan ang salita ng Diyos. Yan. Kaya may naggagay dyan, may nagtitigta. Tumatawag dyan sa Diyos bago mangyari ang kapahamakan. Hindi na didigtahan yan, tinatawag na desire. Tumawag ang malaman ng mga kabataan kung ano ang Word of God. Kasi ito ang pinaka-guidance. Mahalaga pa sa isang magulang ang Word of God. Dahil minsan ang mga magulang, hindi nila alam ang Word of God. Patuloy tayo. So may dalawa na akong binigay. Yung isip at yung tinatawag na damdamin. Yan, pag malungkot ka, delikado yan. Kasi ang puso ka, yung physical na puso, hindi na ang bomba. Yung pumping yan, yung circulation yan sa blood vessels mo. Hindi niya mapupuntahan yung mga orifice, yung maliliit na mga blood vessels. Ang mangyayari yan, magkakaroon ng mga arthritis yan. Yan. Hindi rin maganda ang isang nalulungkot. Kaya ang dala ng Diyos sa puso ng isang tao ay kagalakan. Kaya ang kagalakan is the best medicine. Kasi magsisirculate ng tama ang dugo mo.
Yung mga stress, lalo sa panahon ngayon, yan, stresses ka, ang puso mo, dinulurog pa. Hindi nagpapap. Ang mangyayari, puputok yan. Pala pa ng yung mga, ano ngayon, mga pathogens, yung mga chemicals na mga ingredients. Yan. Kaya, maiksi na lang ang buhay ng tao. O, itutuloy natin. Ano pa ang kaluluwa? Ano pa ang soul? Yan. So, souls natin, naka-include yan sa lahat ng ano natin. Tinatawag na soul. Pag masaya ang souls mo, ang tinatawag na bone marrow, na siyang nagpo-produce ng hemoglobin o yung red and white blood cells, ay nagpo-produce ng marami yan. Pag tinatawag na mag-generate ng healthy hemoglobins. At pag healthy hemoglobins mo, magkakaroon ka ng healthy antibodies. Sino ang nagpapasaya ng soul? Ang God, ang Word of God. Kaya mahalaga ang Word of God. Kaya ako nandito. Kung matutulog lang ako sa bahay, baka ma-arthritis lang ako. Lumala lang ang tinatawag na mabilis kong pag-ano. Maganda pa sa akin, total retired na ako. Ang nalalaman ko sa Panginoon ay maipahayag sa mga tao. Yan. At mind you, mga nakikinig. Hindi ako nagdadala ng religion dito Kapag ang religion ko si Jesus Christ lang. Jesus lang ang sentro. Kung ano man yung mga pinagdadampot nila sa Bible, dinampot lang nila yun. Pwede rin tamputin ng kahit sino doon. Kahit sino, walang may-ari nun. Nagkakaroon ng tinatawag na royalty doon sa pangalan kasi pinaparehis nyo sa sect. Tandaan nyo, may-ari ng mundo ko si Jesus Christ. Hindi ang sect. Yung registration ng mga kung ano-anong nilirig. Tungkol lang yun sa mga business. Pagdating sa salita ng Diyos, si Jesus ang may-ari nito. Hindi, ang Espiritu Santo ang isang nagpapangasiwa nito. Yan. Kaya nga lang ngayon dahil sa institution, parang hindi ka na makakagamit. Sila na ang nauna na nagparehistro. Pero hindi po ganun yung Biblia. Kung ano yung binasa mo dyan, yan din yung tao, pwede niya rin gamitin yan. Dahil ibinigay yan para sa lahat. Kaya huwag mo sabihin, kayo ka lang English ni Pilato, kayo ang kingdom of Jehovah, kingdom of ni Kamote, ayan. Yung nakagulo ngayon, si Kamote. Kaya ganun po yan. Ang sabi ng Diyos, kailangan tayo ay maging banal. Hindi yung akala mo ikaw na may-ari ng religion. Ganun. Hindi po ganun yan. So, tuloy po tayo. Yun nga, ang kaluluwa natin, tinatawag na permeate o ano pa yung permeate? Saturated, kumbaga sa tubig, masasaturate niya lahat ang yung kaluluwang yan. Naka-angkla siya sa lahat ng ating mga spinal at saka yung mga bone and marrow natin. Nandiyan ganyan. Yan. Ngayon, ang huling-huli ay katawan. Ito, yung nakikita natin, mga mukha natin, mga physical, yan ang huli. Kaya tayo may tatlong bahagi na sinasabi na pakabanalin nawa tayo. Ang inyong katawan ay espiritu, kaluluwa, at katawan. So may tatlong bahagi tayo. Kaya ang Diyos, may pinakilala na tatlong bahagi. Kung ang Diyos nagpapakilala lang 1,000,000 bahagi niya, anong pakiroon natin? Hindi, papakilala niya gano'n. Pero tatlong bahagi ang pinakilala ng Diyos. Yung Ama na sinasabi na sa binasa ni kanina, sa araw na ito, kaya maging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at bigyan ka dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila sapagkat kailan may walang
wala ni isa man sa mga anghel na sinabihan ng Diyos ng ganito, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So dito ang Diyos ang nagkatha. 700 taon bago dumating si Jesus Christ, ipinrapis ito na si Jesus na may isang magiging anak at yung isa magiging ama. What could you say? What could you say? Wala kang magagawa. Yun ang gusto ng Diyos. Isang Diyos na kayang maghiwalay ng kanyang bahagi. Samantalang tayo, pag ang kaluluwa natin humiwalay sa ating katawan, ay bulok kang bata ka. Bulok. At kung ang isip natin mabura, ay patay kang kaluluwa ka. Walang nagbagagay sa iyo. So, ang Diyos may kapangyarihan siya maghiwalay. Natawagin niya yung isang parte niya na ama at yung isa anak. At yung darating naman ay banal na spirito. Ipinakilala nila sa huling panahon nung dumating si Jesus Christ. Ayan. Hindi ibig sabihin na ipinanganak si Jesus Christ ng ama, kaya naging anak siya. Hindi ganoon. Hindi sila ay gumawa ng isang miracle na upang maging tao. Bakit kailangan maging tao? Para bayaran niya ang ating buhay. Ng kanyang buhay ang ating kasalanan. Hindi natin ipapaliwanag sa ngayon yan. Pero yun talaga ang dahilan kaya naging tao upang tubusin tayo sa kasalanan. Huwag tayo mapunta sa impyerno. Sana impyerno, nakita mo ba? Yan ang mga tanong ng iba eh. Abay, masasabi ko sa'yo, tanga-tanga ka. Kung sinabi ng Diyos ang araw ang impyerno, abay, napaka-init yan, 7,000 centigrade yan. Pero hindi sinabi ng Diyos na ang araw ang impyerno. Ano sinabi? Yung impyerno, which is abyss o sa kailaliman. Kung ano ang daigdig na tinawag na daigdig sa English earth, ang ibig sabihin ng earth, daigdig na mga buhay o world of living. Yan, buhay ka dito. Ha? Kita nyo, naglalakad tayo, beso-beso, nagdadrive, world of living. Pero sa ilalim nitong earth, nandito ng hell na tinatawag na abyss. Yun ang world pa rin, hindi pa rin umalis. World of the dead. So pag nangamatay ang isang tao, yung kaluluwa mo, hahatakin sa ilalim sa world of dead. Hindi ka makakahalis sa iyong mundong ito. Dito pa rin, nagsasaya ka dito. Pag sumapay ka sa Panginoon, world of dead ang bagsak mo. Yan, yung hell na tinatawag. O Hades, sa Grego, Hades. Sa English, hell, world of the dead. Sa Hebrew, Sheol, world of the dead. Pero isa lang, yun ay world of the dead. Ano sinasabi doon? Mainit. Wala silang chance magsalita. Gagnasin daw ang tip dahil sa tindi na parusa. So ngayon pa lang, bago parusahan ng Diyos ang tao, siya na napakahirap para tubusin tayo sa kasalanan. Yan po ang importance yan. Isang first step, first knowledge. At sa loob niyan, napakaraming righteousness na kailangan malaman mo para magsunod mo at mag-glorify mo ang Father God, ang Ama, ang Diyos, ang anak, ang nagpakahirap. Yan. Sino ang nagbigay sa pangalan ng anak? Sino? Ang nagbigay ng pangalan ay yung Diyos, yung Ama. Binigay ang pangalan. Ang anghel ang nagbigay kay Mary, natatawagin Jesus. Ano? Yeshua. Ano yung ibig sabihin ng Yeshua? Savior, the Savior, the Helper. Ayan. Kaya huwag yung dalawa-ilain ang pangalang Jesus dahil ang meaning yan, the Savior. Yan. Jesus Christ. Yung Christ, yun ang kanyang authority. Christ. Walang pwedeng makiusap sa Diyos kahit mga anghel.
kahit yung mga nagkasalang anghel, tinapon sa lupa. Ayan, maganda sana pag-usapan ng anghel, pero mauubos ang topic natin. Stick lang muna tayo sa ating topic. Oh. Kaya nga, nung pumunta dito si Jesus, na hindi pa Jesus, na Diyos to naman. By the way, bago pinanganak si Abraham, nakita niya na si Jesus Christ. Kaya nga lang, hindi Jesus Christ ang pangalan niya. Ano siya? Nung una, sa panahon pa ng mga Genesis, ang pangalan niya is ancient days. He is the eighth. But dahil ang Diyos walang pangalan, nakikilala siya sa pangalan El. Yung tawag nila sa isang deity. Walang pangalan. Kaya katulad ng I am, pangalan mo yung I am, yun, binigkas niya. Anong pangalan niya? I am the God in prayer. So raw, I am. Ngayon, kung ita-translate mo yung pangalan, I am na yan, sa Hebrew, ay yan ang salitang Hebrew na nakakonsulat Y, H, W, H. So isang Y, tapos isang H, isang W, at saka isang H. Basahin mo kung paano mo mabasa. Ang basa niya sa English, binabasa nila na Yahweh. Sa Grego at sa mga Latin, binabasa nila na Yahweh. Yahweh. Kaya may mga Yahweh. Sa Latin nila binabanggit yan, hindi sa Hebrew. Kasi sa Hebrew, ang banggit yan ay Yahweh. Kaya Yahweh, I am. So, pero tayo mga Pilipino, iba ang diction natin sa vowels ng IA, ng tinatawag na yung vowels niya, composed ano yan vowels and consonant. A-E-I-O-U ang vowels. So sa English, dahil yung A, ang pronunciation A, Yahweh. Yan ang pronunciation ng mga Amerikano, mga parang Islam, mga bloody nose. Pero sa Pilipino, ano ang tawag natin sa A? Sa A, di ba A? Kaya, ang salita, ang tawag sa Diyos dapat ng mga Pilipino ay Yawa. Sino sa inyo nakakaintindi ng Yawa? Ang Yawa ang tawag niya sa demonyo, sa Bisaya, Yawa. Yawa ka. So nakita mo ang mga kamalian na tao. Mga simpleng bagay na hindi nila naiintindihan. Sa ayot na i-pronounce ang pangalan ng Panginoon ng tama, ginawa pa nilang sa demonyo, pangalan ng demonyo. At ang attribute ng Diyos sa bawat isa, tulog ka man o gising ka, gusto ko malaman nyo na ang pangalan ng Diyos na I am ay pinopronounce ninyo. Sa paanong pangaan na natatawag nyo, tumatawag kayo sa Diyos. Sapagkat yan the way we breath. Kami na, huminga tayo. Lalo pag natutulog ka, ganito ang mo. Kung hihinaan mo yan, hindi mo napapasin na tinatawag mo ang Diyos minuto, segundo. Yawa. Lalo pag sinisingal ka, medyo ang bilis na pagkain mo, siningal ka. Tawag mo ito. Bumihinga ka, minuto na tatawag mo ang pangalan ng Diyos. Hindi nyo napapansin lang. Ngunit sa ulang panahon, nagbigay talaga ng pangalan ng Diyos na si Jesus Christ, na ibig sabihin ang tagapagligtas na Messiah o the Savior Messiah o Kristo. So yun ang ibig sabihin ng Jesus. Ibig sabihin Savior o sa pangyan, isa pang term, God is with us o yung Emmanuel. Hindi naman kasi na yung tawagin ng mga Pilipino yung Emmanuel. Hindi yung pangalan talagang ibinigay. Sino ang ibigay niyan? Binigay yan ng Diyos. Yung isa, yung Ama na hindi bumaba sa lupa. Yan ang nagbigay. Kaya, kung Jesus sa aklat ng
Sa aklat ng Juan, babasahin natin. Dito, parang kumbaga sa atin, sa technical na pananalita, makikita natin na parang kukumprontahin ni Jesus Christ ang Ama. Kasi nga, nababagabag siya dahil darating na, ipipilitin na siya. Kaya hindi natin masisisi na tayo, yung iba dyan nagkakasala, natatakot sa kamatayan. Pag kumaunawaan nyo lang ang Panginoon, hindi na mangyayari sa inyo. Susunod, ipapaliwanag ko yan kung may panahon pa sa awa ng Diyos. Dito, sa 17, ating babasahin. Ito ang pagkakabasa. Sa talatang 17:1, ito ang sinabi, sapagkat sabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala sa langit at sinabi niya, ito tumingala to look up on heaven. And he said, ito ang sabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak, para parangalan din kita. Sino ang magsasabi niya sa Diyos? Sino ang may lakas ng loob na magsabi, oy, parangalan mo ako, dumating na ang oras? Si Jesus, nasabi niya sa Diyos yan, parang walang paggalang sa Diyos. Sabi niya, dumating na ang oras, pangaralan mo ang iyong anak, para parangalan din kita. Pero para parangalan din kita. Pwede pala sabihin niya sa Diyos yan, parangalan kita. Pangarangalan mo muna ako. Pero mo napakabigat ni Jesus Christ. Para sinasabi, pinipilitan lang ng iba dyan na ini-expose mo si Jesus Christ. Na siya, ganito lang yan. Babae, nagkakamali kayo. Walang nagsabi.